Alam mo po kuya, si Janice at si Fritz, kaya todo sulsul talaga sa tangang gobyernong ito kasi po nagbabalak silang tumakbo sa special election na meron, niluto na kasi nila lahat na i-expel nila si Kong tapos mag-i-special election doon sa ng congressman sa 3rd District, tatakbo either si Fritz o si Janice. Kaya, wala na silang magawa para mawala si Kong. Yan na rin, sinusulan nilang anti-terrorism council. Pero kuya, pag nag-imbestiga ang pulis nung before election na merong mga pamilyang tumakbo sa kagubatan na matay pa nga membro ng isa kasi hinara sila ng mga tao ni Digamo. Kasi ayaw tumanggap ng kapitan doon ng 1 milyon kasi gusto nilang iboto si ang Teves kasi marami na natulong sa kanila. Kaya doon nagalit si Digamo. Sa totoo lang sila ang nangharas ng tao. Meron ding insidente na tumawag ang mayor ng Santa Catalina, nagpapatulong kasi yung mga barangay captains doon, yung may league sa Cebu, yung tatay ng isang barangay captain doon, tinutukan ng baril ng isang naka-mask na tao na sabi, pag di daw bumalik kay Digamo, papatayin daw siya at ang kanyang pamilya. Totoo yan sila. Yung sinasabi po nilang proper investigation signed by 50 people na natatakot sa Teves. Sino ba yung mga taong yan? Tauhan din nila yan. Siyempre, susunod sa gusto nila. 50 people against 1,000 of people who love Teves. Yun yung inano nila. Sabi nila, hindi raw nakakagalaw ang pulis dahil sa takot. Opo, dahil po sa takot sa kanila kasi pag nag-imbestiga ang pulis na sila ang dahilan ng mga barilan doon, pinapatapon nila sa ibang lugar, sa malayong lugar kasi sila ang may control sa lahat. Bakit si Teves ang maghari-harian doon na gobernador ang may control sa lahat? Kita mo nga yung grabe yung kapit nila, di ba? Anong ano ni Teves doon? Ginigipit lang nila yung maplinanted nila sa amin, ang kakapal ng mga mukha nila. Sinearch yung bahay na yun, pinantiran ng mapa, picture ni Digamo, may granada at baril pa. Yung ginamit nilang warrant, ano daw, general warrant, walang naka-indicate kung anong hanapin. Yan yung mga balahura talaga ba? Sila yung nag-create ng fear sa mga tao. Sa totoo lang sila yung terorista po. Masyado po silang nahuhumaling sa boses ni Janice. Siguro may power tong butanding na to. Kasi napapasunod niya lahat eh. Kahit mga abogado nabububoy. Yung kay Dr. Amor na kaso, hindi nila pinansin. Yung kay Rex Cornelio, hindi nila pinansin. Yun yung may mga klarong ebidensya talaga na nagtuturo kung sino talaga ang may motibo para ipapatay sila. Iyan sa Teves, ano lang yan? Sabi ni ano kasi tao ni ano kasi ganun na. Wala nga silang direct ano para idiin na si Kong yung kasi meron doon may negosyo si Kong na manok. Tapos gustong kunin ni Kong yung pwesto nila sa Tosinuhan. Ano ba yan? Kakatawa. Yung gawa-gawang ano ba? Gawa-gawang mga paratang. Ito ding may mga interest din doon sa Negros. Kasi hindi sila makakapurma sa Negros kasi ayaw ng mga Teves ng mga illegal. Kaya gusto nilang mawala kasi papasokan nila ng illegal. Kung terorista pa ang mga Teves, hindi na nakababa ng pwesto si Gob Henry. Gagamitan niya ng power na terorista. Ikaw ba naman gigirahin niya yun kasi terorista, pabababain mo? O bakit napababa nila sa pwesto? Bakit napasok nila ang mga
properties ni Kong nang walang resistance, walang barilan. Terorista magbarilan ka. Tulad nung nangyari doon sa sa MNLF, di ba po kuya? Di ba nagbarilan sila? O hindi ngayon terorista Dito ka kung Arnie. Buti pa sila alam nila na may Tebes terrorist group. Yung mga inakusahan nila, hindi nga alam na may group pala. Grabe, ganon. Ginawa nilang bobo yung mga tao. Ginawa nilang makitid ang utak. Pati, insulto ito sa mga mambabatas, kuya, alam niyo po ba? Kasi, parang ginawa nilang bobo yung mga mambabatas, yung gumagawa ng batas, yung mga nagpapatupad ng batas, ng Supreme Court, ng mga ano. Ginawa nilang bobo, pati yung gumawa ng batas ng anti-terrorism law. Nakakahiya po na ang tinaguriang Department of Justice, ganito kakitid ang utak. Nakakahiya po na ang mga sa departamentong nandyan, naniniwala lang po, nagbabase lang sa isang hearsay. At nakakahiya po mas lalo na nagamit ng isang taong or mga ilan dyan na ganid sa kapangyarihan, ginamit ang mataas na ahensya ng gobyerno para sa kanilang gusto. Sobrang nakakahiya, sobrang ganito lang pala kaliit. Ganito lang pala ang klase ng mga taong nasa DOJ. Ganito lang pala sila kakitid. Yung parang walang hindi mo may pagmamalaki na ganito ang Pilipinas kasi ang mga ahensya dito, ganito, ganyan, hindi. Nakakahiya. Sa totoo lang po, nakakahiya. Wala tayong may pagmalaki, nakakahiya tayo. Parang yung mas madumi pa sila sa pinag-aakusahan nila. Sila nga yung anak nga niya, nakitaan ng ebidensya, may ebidensya na. Putragis, acquitted pa. Itong mga inakusahan niya, plinantiran niya lang, ginagawan niya lang ng mga kasalanan. Ngayon, naging terorista pa. Mas terorista siguro yung mga drugista katulad ng anak niya. Di ba po? At saka para mawala ang issue sa Bilibid, tinabunan nila ng anti-terrorism hindi papayagan ni Lord na mamamayagpag sila kuya. Hindi papayagan ni Lord na basta na lang nila sirain ang buhay ng mga tao. Matinong nagtatrabaho para lang mabuhay ang pamilya dahil sa kaganid nila. Diyos lang po ang pinanghugutan namin ngayon ng lakas. Diyos lang din po ang inaasahan namin na tutulong sa amin kasi alam namin po hindi niya kami pababayaan po kuya. At salamat din po sa inyo na naniniwala po sa amin.